Okay, so let's discuss this passport problem in fluid mechanics. Nilumabas noong November 2015. So this one is under the topic relative equilibrium of liquids. Specifically, yung rotation of vessels. May isang video na tayo dun. May nagawang ko na passport din. May 2015 ata. Yan. Attach ko na lang. Okay, so try naman natin mag-solve another passport problem. So, using these formulas lang. Okay? Walang ibang formula. I-derive lang natin yun. Or kahit di na nga eh, basta shift solve na. Okay, so an open cylindrical tank, 2 meters in diameter. Yan, 2 meters in diameter. Lagay ko na nga rin yung radius dito. Kasi mas maganda naka-in terms of radius tayo eh, no? Maganda pag naka-in terms of radius tayo. Since nalilito na ba? Kasi sa PSAT kasi mas maganda naka-diameter din. Tsaka sa ibang hydraulics, yung sa fluid flow and pipes, mas maganda naka-diameter ka dun. So, dito naman, mas maganda mag-radius tayo. Reuse, recycle. Di ba yun? Sige, so radius ay 1 meter. Or anuhin ko na lang? Lowercase r. Ayaw lowercase d. Okay, so sige. Ano po yung cylindrical tank, 2 meters in diameter, yung 1 meter radius, and 4 meters tall, yan. Pinapangalanan ko yung capital H. Is half full of water. So, ayan, yan yung H, yung height lang ng water. And then ito, madalas kinagamit kasi yung remaining na part, pinapangalanan din kasi natin yan eh. Pinapangalanan natin yan. Kaya nag-lowercase d ako sa diameter kasi pangalanan ko tong capital D. Parang sa draft, pero yung sa draft kasi yung distance from 'di ba? From liquid surface to yung bottom ng object, 'di ba? So ayun yung sa buoyancy, naalala pa. After pa pala yun eh. Ay, ano ba nauna? Buoyancy pala. Okay, so buoyancy muna pala. Anyway, so if half full yan, so 2 meters to. Okay, de-derive natin yung formula dyan. So, pero di mo naman ang kailangang i-derive basta alam mo lang yung concept. Sige, so the tank is rotated about its vertical axis. Ayan. Pangalanan natin tong omega painkiller. Sure. Omega na naka in terms of radians per second or revolutions per minute. Okay. So, find the maximum. Ayan. Omega or angular velocity in revolutions per minute without spilling any water. So, ano yung keyword dito? Yan, without spilling any water. So, ibig sabihin, yung before rotation and after rotation ay same ng volume ng water, di ba? Ay, hindi ko ma-duplicate. Wait lang. Naku, yan na naman tayo. Huh. Okay, sige, dito ko na lang ilagay. Ayoko na gumawa ng panibago. So, yan yung before, di ba? Ito yung tubig. I-blow ko pala. Ayan yung tubig sa before. Before rotation pa yan. Tapos ng after rotation, pwedeng pa ganito. Basta mamumuo kasi yung magiging paraboloid, di ba? Ayan. So, dito na lang. Or pwedeng yan, ito na lang yung may tubig. Umangat siya konti. Tapos bumaba. Or pwede rin ganito. Ito lang yung tubig. Pero madali ba i-compute kapag ganun? Di ba? Madali ba siya i-compute kapag naka-in terms of volume ng water ka? Ba parang ang hirap i-compute kapag ganyan? Makakompute mo ba volume yan? Pwede, pero mas madali. Okay, mas madali kapag naka-in terms of air tayo. Kumbaga, ito yung air, volume of air, initial. Kapag pinaikot mo na, ano yung volume ng air niyan? Ito lang, volume ng paraboloid lang yan. Di ba? Paraboloid 3D yan eh. 2D lang nakikita niyo dyan.
Hindi ko kaya mag sabi dito, 3D dito. Okay, so ang gagawin natin, yun, naka in terms of volume ng air tayo. Okay? O sige, volume ng air, initial, equate natin sa volume ng air, final. Ganyan lang. Volume ng air initial sa volume ng air final. O, volume ng air initial, na yun. O, area ng circle. Circle, di ba? Area ng circle, tapos, pwede ka na, area ng circle ko lang yun, di ba? Tapos, ito. Area ng circle, tapos height. Parang volume ng cylinder lang yan. Lagay ko na lang area ng circle. O, may kita nyo naman bakit. Area ng circle, tapos, yung height niyan. Which is yung D. Okay, pinapangalanan natin yan. Okay? And then, equate lang natin yan sa volume ng air final. So, paano nga ulit yung magiging rotation nun? Parang may ganito, di ba? So, volume ng, ano yan? Paraboloid lang yan, di ba? Volume ng paraboloid. Ayan. Without spilling any water. Volume ng air final. Ayun, pa ganyan lang siya. Okay, so ano gagawin natin doon? Oh, that is what? Volume ng air final, ito lang yan. Volume ng paraboloid lang yan. So, paano yun? That is just, ito, formula. Pi r squared, yun yung area ng circle, di ba? So, yun lang. Tapos, kalahati lang ng height. So, area. And then, yeah, area tapos kalahati lang ng height. Paano yun? Ano yung height nun? Yung height ng paraboloid, pinapangalanan natin yung y eh. Okay? So, y over 2. Ayan. O, cancel, cancel. O, di ba? Kapag no liquid spilled, ito na yung formula, tinatandaan mo ba yan? Meron ka ba niya yung ganito? O, madederive naman kasi ito eh. Madederive to gamit yung volume, ano lang, yung alam mo lang na concept ng volume. Ayun, ayun o. Y over 2 equals D. Di ba? Yun lang nangyari. So, cancel yung A. Cancel yung A. Mas madali lang kasi ito. Though pwede ka namang naka in terms of water, pero mas mahabang expression kasi yun. Di ba? So, yun na. D is equal to Y over 2. Ibig sabihin, so, ang hinahanap naman kasi ay ano lang eh. Ano ba? Find the maximum omega without spilling any water and find the height of water at the size of the depth of water at this if the depth of the water at the center is 0. Medyo malabo na sa akin ah. Hala, tinay mo daw gumawa ulit. Okay na yan. So, ibig sabihin ang y ay just 2D. Ganun lang. Y ay 2D. Di ba, di mo kailangan kabisaduhin yun. Ito, madederive mo yan eh. Y equals 2D. And therefore, ano yung formula ng y? Ayun, omega squared r squared over 2g. Ito, dapat kabisado mo na lang yan. Omega squared r squared over 2g. Omega squared r squared over 2g. May mapapalabas tayong naka-W. Ayusin na lang natin yan. 2GY, 2 times 9.81. Y ay, ano yung 2D? Ilagay ko na lang, 2D din. Ay, walang times. Times 2D over R squared. Ano yung R? 2 diameter, di ba? So, 1 squared na lang. Then, apply square root. Nakalimutan ko mag-square root. Pwede mong gawin ay equal mo na yan, tapos apply mo square root, or turuan kita ng insert kung di mo pa alam. So, shift, yan, insert to. Yung sa delete. Yan, dalagay mo na yung square root kung nakalimutan mo. Ayan. Tama ba? Ay, joke lang. Di ko pala naset pa yung D. Ang D ay 2 lang. Nag-calc pa ako. Sa 8.85. 8.859. Ano yan? 8.859
That is naka-radians per second. Eh, tinatanong naka-revolutions per minute. Eh, di convert. Dali lang ng conversion yan. So, ito ay 2 pi rad. 2 pi radian ay, ayan, ay, 2 pi radian ay, in terms of revolution, 1 revolution. And then, in 60 seconds ay equal to 1, ano ba? Minute, no? 1 minute. Or simply, kung alam mo na yung conversion nito, 60 divided by 2 lang. So, 30 over pi, yan. Kung naka-radians yung numerator, nasa denominator yung pi. Ganyan lang. Naka-store nga natin yan sa speed, velocity. Okay na nga lang. Kailangan ba yan? Kailangan pa rin ba yan? Excuse me. 30 over, excuse me, pi. Then 84.50, mas nearly gives. 84.59 sa akin. Tuloy-tuloy eh. 84.6 na nga eh. O yan. So what is the height of the water at the sides if the depth of the water at the center is 0? Ang sabi, yung y ay 2D. Ano ba yung y natin dito? Ang y natin dito ay 2D. So that is yan, buong height na nito, 2D. So buong height na siya ng tank. So ayun, ibig sabihin pag ganito pala siya. Pag ganyan pala siya. So yeah, kaya nga, wala nang ano dito. And what is the height of the water at the sides if the depth of water at the center is 0? So ito mag-0 kasi nagtatouch na siya dyan. And tangent na siya dyan, bali. So wala nang pressure doon. Or may point, ganyan. So, ang height nun ay, yan, yung buong height ng tank. So, that is 4 meters. Finally, how much water is spilled in liters if the angular speed is 490 revolutions per minute? O, ganun. Same lang din yan dito. Imbis na equal, edi may ano yan, may volume spilled lang yan, di ba? Volume ng air initial. O, paano yung magiging, ano natin dito, analysis? So, kung may natanggal na um, how much water is spilled in liters, di ba? If the angular speed is 90 revolutions per minute, kung may na-spill na water, ibig sabihin nadagdagan yung volume ng air. Di ba? Kung may nag-spill na tubig, so nadagdagan yung volume ng air. So, yan yung sinasabi ko kanina. Kaya nga, mas maganda na in terms of air tayo. So, again, kung alam mo na at 80, ano to? Hindi ko na nilagay. 84 point something? 84.596. At 84.596 radians per second. Sagad na siya dito. O what more kung tinaasan mo pa? Eh di ang mangyayari dyan, magkakaroon ka na ng imaginary dito sa baba. Okay, lalampas na siya. Ganito na siya. Yung, shoot. So, kaya mo draw. Basta ganyan. Last na nga. Ambot. Okay na yan. Okay, and then pangalanan natin tong, eto may distance to. Eto may imaginary tayong paraboloid dito. So ibabawas natin yan. Imaginary nga yan eh. So wala talagang ganun. No, so y1 na lang tas x1 or y1. Oh, kasi may naglagay na ako ng x ng y eh, buong y eh. So y1 x1. Ayan na yung gagamitan natin ng ito concept lang naman to, ratio and proportion pero naka square lang, squared property of parabola. Sige, lagay ko natin dito. By squared property of parabola, radius squared over yung height. Ganun. So, radius squared over yung height niyan. Buong height ay yung height ng height ng paraboloid na is equal to and radius squared over height ulit. So, x1 squared over height ulit. Y sub 1. Ganyan. Over y sub 1. Okay? So, anong gagawin natin dyan? Dito ulit tayo.
Volume water spilled, again. So, ang mas marami na ngayon ay yung volume final. So, yun gagawin ko. Volume ng air final, minus, tama, volume ng air initial is equal to volume ng water spilled. Ganun lang. So, volume ng air final, ito lang yan. Isang malaking paraboloid. Kasi ito na lang yung tubig niyan eh. Ito na lang yung tubig niyan, di ba? Pag pinaikot mo ng 90 revolutions per minute. So, ibabawas mo to. Imaginary yan eh. Di ba? So, difference lang yan ng paraboloid, ay volume ng paraboloids. Una, volume ng air final ay, ito, di ko na magamit yung area kasi magkaiba na sila ng x, no? So, sige. So, pi r squared pa rin. Pi r squared. Yung una lang, pi, mas malaki, r squared, times height over 2 pala, no? 1/2 pi r squared times height. Ang height niya yung buong y. Binawasan mo ng yung maliit. 1/2 pi r1 squared na lang. Ay, x1 pala yun, no? x1 squared. x1 squared. Tapos, yung height nun, y1. O, yan na yung volume ng air final. O, ganun. Tapos, equate mo sa volume ng air initial. So, yun yung pi. Yun lang yung nauna. Pi r squared times yung draft. Parang draft na lang pangalan pero hindi talaga siya draft. Nasa nila kasi sa buoyancy, no? Pi r squared times yan yan. Ito lang yung volume ng air initial. So, ayan, may volume ng water spill na. Hindi yung tinatanong. Ay, ginawa ko dito. Minus minus pala to. Minus, tas minus. Then that is equal to volume ng water spilled. Ito lang ba yung tinatanong? Okay na. Volume ng water spilled. So, ang meron ka na, may radius ka na, may y, makukuha mo naman yan. Diba? Omega squared, ito lang yun, no? Omega squared r squared over 2j, yan, dalaginan yan. Then, x squared o y, ito yung kakailanganin natin. X squared y, x squared times y. So, dito na. Okay, so ang radius niyan ay, 1 yun, di ba? 1 squared over y. Lagay ko na lang sa y kasi isa-store ko naman yun sa y. That is equal to x1 squared over y. Or, para mangyaring, anong mangyari dyan? x1 squared over y. Ang x squared ay, tignan mo mangyari. Anong mangyari sa x squared? Pag inayos natin yan, ang x1 squared ay simple, ito, times mo na ito, di ba? Mata-times mo yan sa y1. That is x squared. x1 squared. Pag pinlog-in mo yan doon, ayaw sumama ng 1. Pag pinlog-in mo yan doon, dito sa x1 squared y, lagay ko muna siya dito. Okay. Ayan. Pag pinlog-in mo siya, x1 squared y, x1 squared lang ha. x1 squared yan eh. Papalitan mo yan. Okay, pero may y pa yun ha. x1 squared y. Okay, so x1 squared y, parang nangyari, na-multiply by y. Di ba may y1 pa? Nag-square yan. So, anong meron ka na nito? Ito, makuha mo ba to? Ang y1, dito, geometry. That is just, di ba, ito yung buong y. Ito yung buong y, yung height niyan. Y1, y minus ano? Ano lang yan? Y, bawasan mo ng buong height ng cylinder, ng tank. Y minus height ng tank. Ayun na yung y1. Di ba? Yan na. Palitan ko na lang ulit tong y1. Naging y minus h pala yan. Ayan na. Plato na ba? Di ba? Y na lang. Solve na lang natin si y. Actually, pwede na nga yun isulat mo lahat eh, no?
0.5 pi r squared. 1 squared lang naman yun. Lalagay pa ba natin? Times y. Lagay ko lang si y dyan. Minus 0.5 pi. Tapos, ano to? Ito, papeng ko muna. Y minus h. Y minus h. Ang h na natin ay 4. Y minus h squared over y. Y lang yan. And then, minus pi r squared. Pi 1 squared times d. Yan, yun eh. Yun yung volume ng water spill. Calculate lang natin si y. Paano yun? Omega squared r squared over 2g. O, naka 90 revolutions per minute ka pala. Eh di, omega squared, 90. O, alam naman to. Nasa baba yung revolution, 1 revolution, 2 pi. So, times mo lang by pi. Di ba? Okay. Recall natin yan, ha. RPM yan eh, rev per minute. 1 revolution ay 2 pi radians. And then, 1 minute ay 60 seconds. Okay yan. So, rev, min. So, ayan, 2, 60. So, pi over 30 nga. Tama nga. 90 times pi over 30 yan. Okay. Omega squared, r squared, 1 lang naman yan. Over 2g. 2 times 9.81. And, yung di2, yung original height ng air, yan, ayan. O, diba? Hala, bakit ganyan? Nagdiretso tayo eh. 0.732. Most nearly gives 0.734. Engineering notation na lang yun. Cubic, ano kasi tayo, cubic meters. Naka-cubic meters. O, di ba alam mo naman na 1 cubic meter, 1,000 liters. Times mo na lang yan 1,000. Or etong engineering notation na lang para ilagay mo na lang mismo yung, ayan, yung makikita mo dito. Yung exponent, neglect mo na lang. Ganun, 734. Silang, di ba? Ayan, basta rules, ano lang talaga. Yung, tag nito, principle lang. Na volume ng air ang gagamitin natin. And I guess that's it. Tama ba? Bakit parang 731 saan? 0.5 y. Ano ba gamit na? Double check ko lang. 4.529. Kaya, 4.529 ang nagamit. Ayun, kaya. Mr. Lee Gibbs naman. Kasi ang ginamit sa y ay yung ginawa, ay yung omega doon na ginamit ay 90 times pi over 30. Ayan, 9.425 ang ginamit. Ayun, 9.425. Balikan natin. 9.425 omega squared, r squared, over 2g na lang yan. Omega squared, r squared, over 2g. 2 times 9.81. 0.732 na? Mali ba ako sana? 4.527. Oh, 9.425, di ba? Omega squared. Baka ganun lang. Ayun ba sa, 9.81 naman nagamit. 2 times 9.81. Lo, bakit nag-negative na? May na-typo ako. Omega, adi ko na squared, no? 9.425 squared. Omega squared, r squared over 2g. 2 times 9.81. Ayun, 0.732 talaga. 0.31. Bakit ganun yun dun? 9 point, ano kasi mangyari talaga, 4.529 eh. Kahit 9.425 ang gamitin mo. Diba? So, yun. That's it for this problem. Hope you learned something. Thank you. Till our next video.
related to this rotation of vessels. Ayun.